Hi everyone and everybody, welcome back again to this channel. And for today's video, we have another motorcycle riding safety tips and road safety, which will discuss and sharing some tips about motorcycle riding during wet weather seasons. Especially na malapit na naman ang tag-ulan at talaga naman isa sa mga challenging season para sa mga riders and panahon ng tag-ulan. And before we get started, let's do this amazing intro again. Pasok! Alright everyone, so ayun nga, nasabi ko na nga, ang topic natin for today's video ay ang mga riding tips during wet season. Na I'm sure na magiging interesting and exciting ang topic na ito dahil isa sa ito sa mga season na kailangan din talagang paghandaan at maging alerto. So let me take this opportunity again to give thanks to our loyal subscribers and followers ng content na ito. Maraming salamat po sa inyo sa pagsubaybay sa channel na ito. Then ayun nga, kung bago ka lang, napadaan at interesado ka sa mga ganitong content or videos, abay, huwag ka na nga mag-alinlangan pang i-hit or i-click mo na ngayon ang subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga latest updates, vlogs and videos sa channel na ito. Then we have also some social media pages like Facebook, TikTok at Pinterest na ina-encourage ko ding i-like at i-follow and i-share ang pages na ito dahil nagpo-post din ako ng mga exciting updates and vlogs about sa channel na ito. Maraming salamat po sa inyo. Alright everyone, let's get started na nga about discussing and sharing some helpful tips about motorcycle riding during wet season. Alright, so for today's vlog ay mag-share at magdi-discuss ako ng top 10 common tips about motorcycle riding during wet season. So let's get started. Ang wet season or panahon ng tag-ulan ay isa sa weather phenomena in the Philippines that is starting rainy season from the month of June to November. At dahil nga sa panahon ito ay marami na namang mababasa at maiinis, especially sa mga riders na may daily activities sa kalsada. Hindi lang yan, ay ang panahon nga ito ay usually season of prone to accidents. Na i-discuss din natin later why this season is prone to accidents. So wag na nga natin itong patagilin and let's get started. Para sa number 10 natin na motorcycle riding tips during wet season. During wet weather, you need to establish your riding pace accordingly. Yes, tama po kayo dyan. Dahil ang panahon ngang ito ay talaga naman is sa mga challenging na panahon dahil kapag maulan ang panahon ay tsak na nga magiging challenging season ito para sa mga riders. Dahil nga sa maulan na panahon na ito ay magdadulot ito ng iba't ibang unexpected wet season cause katulad ng minimal visibility habang nagmumotorsiklo sa kalsada, pagkabasa ng kalsada dahil ng mga madudulas na kalsada, mga hindi makita ng mga pothole sa kalsada, mga debris, mga baha, at dahil nga sa base sa mga naging experience ko na kapag nagmumotorsiklo ko sa mga ganitong panahon ay talaga namang binabawasan ko ang bilis ng pagpapatakbo ko ng aking motorsiklo. At ang average speed na nire-recommenda ko sa mga ganitong panahon ay ang mga 20 to 40 km per hour. Dahil sa ganitong average speed ay ma-assure mo pang makontrol ang iyong motorsiklo at makaiwas sa iba't ibang hindi inaasahang pangyayari o disgrasya katulad ng pag-slide sa kalsada. Para sa number 9 ng ating motorcycle riding tips during wet season. During wet weather, you must ensure that you double your distance to other vehicles while motorcycle on the wet roads. Ito na nga ang isa sa mga dapat tandaan para sa ligtas na pagmumotorsiklo during this wet season. Dahil nga sa rainy season ay magdudulot ito ng minimal visibility while driving on the roadway. At dahil nga sa hindi lamang tayo ang nasa kalsada,
ay nandyan ang iba't ibang uri ng mga sasakyan na pwede nating makasabayan habang binabad-nabad natin ang kalsada. Nandyan ang mga malalaking sasakyan katulad ng mga trucks, buses, public utility vehicles, private vehicles, mga kotse, motorsiklo at iba't iba pa na maaaring magdulot din ng unexpected collision kung wala sa mga tamang distansya ang ating posisyon sa kalsada sa iba't ibang sasakyan. At dahil nga sa minimal visibility during wet weather ay magiging challenging ito para sa ating mga riders. So kapag nga nagmumotor ako sa mga ganitong panahon sa kalsada, bukod sa minimal speed ay tinitiyak ko na nasa tamang posisyon at dinodoble ko pa ang normal na distansya ko sa ibang mga sasakyan. Kaya ko nga ginagawa ito ay upang magkaroon pa ako ng malaking tsansa na makaiwas sa mga hindi inaasahang pangyayari katulad ng mga pagka-slide, unexpected collision at mga challenges na obstacles sa kalsada katulad ng mga debris na makakatulong hindi lang sa ating sarili kundi rin sa ibang mga sasakyan na bumabiyahe sa kalsada during this wet weather season. Para sa number 8 for this motorcycle riding tips during wet weather. During wet weather, you might encounter some muddy roads condition. Yes, tama po kayo sa narinig nyo. At dahil nga sa mga panahong ito ay hindi lamang basang kalsada ang pwedeng karapin ng isang rider during this wet weather season, ay nandyan ang posible pang ma-encounter ito ng putikang kalsada or muddy roads na posibleng magdulot ng pagka-slide ng motorsiklo kung hindi ito mapagandaan o mapansin ito ng isang rider. At ang dahilan din kung bakit nagkakaroon ng muddy roads ay due to the natural calamities like landslides, soil erosions, floods at dirty roads. So kapag nga mapagdaan nito, usually sa mga ganitong area ng kalsada ay may mapapansin ka na agad ng mga road signs na mga ganito sa kalsada. At pag nakakita ka nga ng mga ganyang road sign, which is commonly ang mga road signs na ito ay mga warning signs, ay kailangan mo maging alerto at mapagpagyad habang bumabadbad sa ganitong kalsada at maging handa kung sakaling may mangyaring hindi iniasahan habang nagmumotorsiklo sa mga ganitong kalsada. Para sa number 7 natin na motorcycle riding tips during wet weather season. Wet weather may bring you a lot of patience. At dahil nga sa tagulan na naman ay maaari din magdulot ng kabila-kabilang ka-traffic na naman sa mga kalsada, which is challenging ito para sa mga riders, maski sa mga drivers. At dahil nga sa maulan na naman na panahon, nasabayan mo pa ng mabagal na daloy na trapiko na almost an hour ka na sa kalsada ay wala ka pa sa iyong patutunguhan. Sabayan mo pa dyan ng mga rider at driver at nauso na kataga ng mga kamote sa kalsada na talaga namang mapapakamot ka na lang sa ulo kahit hindi makate. At kapag nga naka-encounter ka ng mga ganito sa kalsada na talaga namang kailangan may baong ka ding mahabang pasensya at presensya habang nagmumotorsiklo during this kind of unexpected things during wet weather season. Para sa number 6 para sa motorcycle riding tips during wet weather season, ugaliin nating manood, magbasa at makinig sa mga balita, komentaryo at patalastas about wet weather update. Normal na nga sa atin ang maging abala sa mga gawain natin sa araw-araw at dahil nga dito ay nakaligtaan nating makinig sa mga bali-balita about sa ulat ng panahon at dahil dito ay bigla-bigla o nabibigla na lamang tayo sa mga weather phenomena katulad ng mga bagyo, matinding pagulan at pagbaha. At dahil nga sa hindi aware sa mga ganitong balita ay posibleng nga itong mag-cause ng problema sa isang biyahero o katulad kung nagmotorista, katulad naman nangyari last time nung nagmotor ako sa Bicol region na nagulat na lamang ako habang nagmumotor ako papunta sa sunod kong destinasyon at biglang nagkaroon ng walang tigil at malakas na pagulan dahilan upang babasa ako na matindi at lamigin. Dahil nga sa pangyayaring ito, doon ka na lang nalaman na may bagyo palang nangyayari nung mga araw na yon. At dahil nga hindi man lang ako nakapag-check about weather update that time, ayun, ang nangyari, basang-basa ako. At maswerte pa rin ako ng mga araw na yon na wala man lang nangyari sa akin
at nakarating pa rin ako na maayos sa destinasyon ko. Kaya nga, mas mainam na aware ka sa mga ganitong bagay, especially for those riders na may daily activities sa kalsada na kailangan nating mapaghandaan ang mga ganitong panahon before or during motorcycling on the road. Para sa number 5 ng ating motorcycle riding tips during wet weather season, before or during motorcycle ride, you must ensure to check the lightings of your motorcycle. This is another advice and tip to my fellow rider na kailangan na ma-ensure natin na gumagana lahat ang ilawan ng ating motorsiklo. Bakit kamo? Dahil nga during rainy days, there is a possibility while on the roadway which may encounter minimal visibility na isa sa mga challenges also to riders. At dahil nga sa minimal visibility, you must ensure that you are visible also to other vehicles while on the road. So this is the reason why all of the lighting of our motorcycles must be working and turned on. This is sure to provide an extra visibility to see possible disturbances while on the road, help to distinguish other vehicles while on the road, give signals to other vehicles, and keep visible to other vehicles while on the road, na makakatulong ang mga ilawang ito para sa isang extra safety device during riding with motorcycle to this kind of wet weather seasons. Para sa number 4 ng ating motorcycle riding tips during wet weather season, check the brakes of your motorcycle and the tires of your motorcycle. We must ensure na mga preno sa ating mga motorsiklo ay nasa tamang kondisyon at gumagana lahat. Kung napansin mo na medyo hindi na siya nagpampangsyon ng maayos, ay pwede ka naman magpunta sa mapapagkatiwala mong mekaniko para ipacheck agad ito. Bakit ko ba ito sinasabi? Well, anyway, ang brakes lang naman ay isa sa mga safety device na kailangang inaalagaan at chinecheck palagi. This is to ensure that you can control the speed of your motorcycle, especially to this kind of wet weather season. Other than pag-check sa braking system, if your motorcycle also or looking for a motorcycle, ay mas piliin mo na yung mga merong anti-lock braking system at traction control system na makakatulong upang maging stable ang pagmumotorsiklo during this kind of wet weather season. Then, isa rin sa mga dapat i-check before or during motorcycle ride ay yung mga gulong ng iyong motorsiklo. Make sure na nasa 80 to 90% pa ang tread life nito ng mga gulong, which is normal pa mga ganitong tread life para maging makapit pa ito sa kalsada. At bakit ko nga ba sinasabi ang kailangan mo ding i-check ito? Well, during wet weather season, kapag nga manipis na ang gulong ng motorsiklo mo, na katulad na nakita mo ngayon sa video ito, ay possible pang mag-cause ito ng unstable movement of your motorcycle habang bumabadbad ka sa kalsada. Then, kapag nga nangyari ito, ay posible ka pang may slide or mag-cause ito ng collision to other vehicles na naging-resulta ng isang aksidente. Kaya nga kung maaari ay wag mo nang pabayaan na maging ganito pa mangyari sa isang pagmumotorsiklo mo dahil lamang sa pagpapabaya o hindi pag-check ng ganitong pyesa sa motorsiklo natin. Kung maaari ay palitan na kaagad ito ng mga bagong gulong at ipacheck na agad ito sa mapapagkatiwalaang mekaniko para ma-assure ang smooth and safe riding during motorcycle ride even to this kind of wet weather condition. Para sa number 3 na motorcycle riding tips during wet weather season, always and we must wear recommended wet weather season motorcycle riding gears. Tama po kayo sa narinig nyo. Isa ito sa mga main defense na kailangan nating isuot bukod sa helmet, riding shoes, pants, and jackets ay ang wet weather motorcycle riding gears. Nandyan nga ang kapote, waterproof riding boots, clear visor with pin lock type of helmet, at waterproof riding gloves. Bakit nga ba kailangan nating isuot ito? Well,
It makes sense naman na kapag hindi mo nga naisuot ang ganitong mga motorcycle riding gears, talaga namang mababasa ka niyan. Bukod sa pananggalang ito sa malakas na ulan, ay makakapagpatinitili pa ito ng normal na temperatura sa katawan at para hindi lamigin. Kaya nga kung pipili ng motorcycle riding gears, make sure na mga ito ay waterproof na isa sa mga advantage to lessen the amount of wet climate effects that also possible good effects to riders while riding to this kind of a wet weather season. Maraming available na nagbebenta ng mga ganitong motorcycle riding gears lalo na sa mga online shopping platform. At meron din ako isang online store na available din ng mga ganitong motorcycle riding gears and also wet weather riding gears na bukod sa convenient pang mag-order ay makaka-receive ka pa ng malaking discount. So, you may check my online shopping store by clicking the link that popped up to this part of the video or by clicking this link at the description of this video below. Maraming salamat po. At dahil nga nag-order ka na nga ng mga ganitong motorcycle riding gears na may waterproof type at wet weather motorcycle riding gears, ay ma-assure mo talaga na comfortable at safe while wearing this kind of motorcycle riding gears during wet weather season. Para sa number 2 na motorcycle riding tips during wet weather season, always check yourself before or during your ride to this kind of wet weather condition. Make sure na nga before or during motorcycle riding or magmumotorsiklo tayo, especially during wet weather season, ay siguraduhin din natin na ang ating kalusugan at pangatawan ay nasa tamang kondisyon at walang sakit. Dahil posible rin ito magdulot ng aberya during magmamaneho sa kalsada, especially to this kind of wet weather season. For example, kung may matindi kang lagnat, abalahin mo pa ba ang sarili mo na para makapagmotor o makapagbiyahe ka kahit nasa ganito kang sitwasyon? Siyempre, mas piliin mo pa na makapagpahinga at makapagpagaling. Dahil kung pipipilit natin ang ating sarili, ay baka mas lumala pa ang sakit natin. At dahil nga nasa kalsada tayo, dahil sa pagpupumilit natin ito, ay baka ito pa magisanhin ng pagkadisgrasya habang bumabiyahe. Kaya nga iwasan muna nating bumiyahe kung wala sa kondisyon ng ating sarili o kung kaya ay masakit tayo. At upang makaiwas nga tayo sa mga karamdaman o sakit, ay ugaliin at piliin natin ang healthy lifestyle, kumain ng mga sustansyang pagkain at umiwas sa mga masasamang bisyo. Paalala na mas mahalaga ang ating sarili at kalusugan kaysa pa ng daliyang kaligayahan na posibleng magdulot ng kapahamakan kung hindi ito maiiwasan. At para sa number 1 na motorcycle riding tips at road safety, ugaliin laging sumubaybay dito sa channel na ito para makareceive ka palagi ng mga latest updates at videos. Dahil nagpo-post din ako ng mga makabuluhang video about motorcycle riding tips para sa ikabubuti ng marami. At hindi lang yan, meron akong may binubuo ngayong isang website sa content ng channel na ito na magpo-post ako ng iba't ibang klaseng motorcycle riding tips which is available ito sa aking website. At malapit ko na nga itong release, so stay tuned lang kayo guys. Alright everybody and everyone, dito na po nagtatapos ang video ito about dito naman sa isang makabuluhang vlog about motorcycle riding tips and road safety. At magkita-kita nga tayo sa sunod nating content or video sa channel na ito. At muli, ito po si Mike Moto TV or Mike Moto Vlog. We'll see you again guys everyone. Bye! Yeah!